Ama namin Diyos, maraming salamat po. Sumapit na muli ang aming pagsamba. Salamat ng napakarami. Niloob mong makasapit kaming mapayapa sa banal na pagtitipong ito. Ang sandali na aming hinihintay upang ikaw, Ama, ay muli naming makasama kahit saglit sa aming buhay. Salamat po, hindi mo binibigo ang aming pag-asa na sa aming ganitong mga pagkakatipon, lagi ka naming nasusumpungan. Ipinadarama mo sa amin ang iyong espiritu. Siyang nagpapalakas sa amin, umaaliw sa amin, sa aming mga kanubayan. Salamat po. Mahirap man ang aming kalagayan, patuloy mong ibinibiyaya ang ganitong mga pagkakataon para patuloy naming matupad ang napakahalaga naming pananagutan na ikaw ay aming sambahin habang kami ay nabubuhay. Salamat, Ama. Hindi mo kami pinabayaan sa mga paglalakbay. Mahirap at mabigat ang pagdadala ng buhay. Maraming mga pangyayari sa kasalukuyang panahon na nagdudulot ng kapigatian sa buhay ng tao. Lalo na sa panig namin, Ama, dagdag ang pag-uusig na aming nararanasan. Ngunit sa kabila po ng lahat ng ito, iningatan mo kami, iniligtas mo kami. Hanggang ngayon, may buhay kami at may lakas. Nananatili ang pananampalataya na kapagpapatuloy sa paglilingkod sa iyo. O aming Ama, paging kapati mo kaming lahat, patawarin mo na po kami, Ama, sa aming mga sala. Linisin mo po ang aming buong pagkatao. Hayaan mo may isagawa namin ang isang katampatang pagsamba para sa iyong kalwalhatian. Panginoong Hesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kami bibitiwan. Maawa ka, Panginoon, sa pagtitipong ito. Malagi ka sa piling namin hanggang sa ito'y matapos. Hayaan mo pong malubos ang aming kagalakan. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniiwan. Humihing ka, Panginoon Hesus. Sinasamba ka po ng aming mga kaluluwa. Ama, muli kaming mag-aaral ng iyong mga salita. Ihanda mo po ang aming mga puso at isipan. Maawa ka po. Sa palatayanan namin, Diyos, ang mga aral mo. Ibuhay namin habang naghihintay kami ng aming kaligtasan. Patuloy na magsikap kami na matugunan ang inaasahan mo sa amin. Palagi kaming nakaugnay sa diwa't layunin ng pagsusuko mo sa mga huling araw. Huwag kaming hihiwalay sa mga aral na kanilang itinuro sa amin. Manatili kaming matatag na manghawa sapagkat narito ang aming kaligtasan. Pagalan po namin hinihiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus Kristo. Ang mga mahal na kapatid. Isang katotohanan po sa buhay ng tao
na may mga sandali na tayo ay nakararanas ng kapighatian. Maaaring sa mga pagkakataong ito ay sa ating naririto na batbat ng kalungkutan kanilang buhay. Karaniwan na ang nakararanas nito ay ang mga sinusubok ng Diyos. O kaya ay ang mga dinidisiplina ng Diyos bilang pagmamahal, gaya ng pagpaparusa ng isang ama sa kanyang mga. Minsan, bigla dumarating sa atin ang mabigat na sitwasyon. Halimbawa, nadamay sa kalamidad, bagyo, baha, lindol, o sunog, at iba pa. O kaya ay nagkaroon ng mabigat na karamdaman. Kaya ay nalugi sa negosyo o nawalan ng trabaho at iba pa. Lahat po ng mga pangyayaring ito sa buhay ng tao ang siyang nagdudulot sa atin ng kapighatian. Ang kapighatian po ba ay makabubuti sa tao ng Diyos? Opo. Ito ay pinatunayan ng isang lingkod ng Diyos na si David. Kung siya'y nakaranas ng kapighatian. Ano po ang kanyang patotoo? Kung sabi niya sa awit, 119:71, mabuti sa akin na ako'y napigati upang aking matutuhan ang mga palatuntunan. Ang mga palatuntunan mo. Sa magandang balita, ang sabi niya, sa akin ay nakabuti ang parusang iyong dulot. Pagkat aking naunawa ang mahalaga ang iyong utos. Bakit nasabi ito ni David? Paano po nakabuti sa kanya ang kapighatian? O ang kadalamatian o parusa ng Diyos? Sa awit 119:67, ang sabi niya, bago ako nagdalamhati, ay naligaw ako. Ngunit ngayon tinutupad ko ang iyong salita. Sa magandang balita, para mas lalo nating maunawaan, ang sabi niya, ang sariling dati-rati, nabubuhay ng baluktot sa paggawa ng kasalanan. Nang ako ay parusahan, salita mo ang sinunod. Kayo ang sumagot, mga kapatid. Nakabuti ba kay David ang kapighatian at parusa ng Diyos? Opo. Ang pahayag na ito ni David ay matibay na katunayang natutuhan niya ang aral mula sa kapighatiang kanyang naranasan. Dahil sa parusa o kadalamatiang kanyang pinagdusahan, ay iniwan niya ang kasamaan o kasalanan at inakay siya sa pagsunod sa mga kautusan ng Diyos. Ano po dapat nating maunawaan, mga kapatid? Parusa man po o pagsubok ng Diyos ang dahilan ng kapighatian, tiyak na ito po ay makabubuti sa atin kung matututunan po natin ang aral mula sa ating pagdurusa. Ano po ang mahalagang dapat nating magawa? Dapat tayong laging nagsusuri ng ating buhay at dapat din pong marunong tayong bumasa ng mga pangyayari sa buhay natin. Paano? Kung tayo ay nasa pagdurusa at napipigati, alamin natin ano po ang ating pagkakamali o pagkukulang at agad na manumbalik sa Diyos. Pagkatapos ay matatagpo na magpasyang sumunod sa mga aral ng Diyos at hindi na babalikan pa ang nakalipas na kasama. Tayong magkakamali, mga kapatid, na tumulad sa iba na noong nakaranas ng kapighatian ay agad na bumitiw at nasiraan ng loob at tumigil kumbaga sa paglalakbay. Sino po ang dapat nating tularan na nakaranas ng labis na kadalamatian, bunga ng mahigpit na pag-uusig at kahirapan? Ang mga unang Kristiyano na nakasama ng mga apostol noon. Mabagsik na pag-uusig ang kanilang sinagupa na dahil dito ay wala silang tigil sa pagtakas at pagtatago mula sa mga taong umuusig sa kanila. Ang kanilang buhay noon ay batbat ng kalungbayan. Subalit anong kanilang patotoo sa kabilang kanilang naging abang kalagayan
Ano ang kanilang naging katangian? Sa ikalawang Korinto 4:16, ang sabi ni Apostol Pablo, hindi kami nasisiraan ng loob. Isipin niyo mga kapatid, kung lalawakan lang natin ang pag-aaral tungkol sa pag-uusig na nasagupan ng mga unang Kristiyano, napakabagsik. Tumatakas sila kasi papatayin sila eh. Pero sabi, hindi kami nasisiraan nito. Kahit na humihina ang aming katawang lupa, natural, napapagod, kakasakit, lalo na kung tumatanda na, humihina. Pero sabi, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Lumalakas yung mga kataong loob. Sa makatwid, ano po ang kanilang naging katangian? Sila'y naging matyaga sa pagharap sa mga pagsubok at disiplina ng Diyos. Hindi sila sumuko sa harap ng maraming adlang. Hindi sila bumitiw sa pagsunod sa Diyos. Ganito rin sana tayo mga maging matyaga at matiisip upang kahit ano pang maranasan sa buhay ay mabalagi tayo sa paglilingkod sa Diyos. Matyagang hinihintay katuparan ng mga pangako ng Diyos. Bakit ang mga lingkod ng Diyos na matyaga ay hindi nasisiraan ng loob sa kabila ng mga kapigatian? Ang sabi nga ni Apostol Pablo, kahit na humihina ang aming katawang lupa, patuloy namang pinalalakas ang aming espiritu araw-araw. Merong nagpapalakas. Ano ang nagpapalakas sa kanila? At nagbibigay ng inspirasyon? Ang kagalakan at kalwalatiang ipinangako ng Diyos na ibubunga ng kapigatiang ating mapagtatagumpayan. Anong kanilang pananalig at pananaw sa mga nararanasang kapigatian sa kasalukuyang panahon? Sa ikalawang Korinto 4:17, sabi ng Biblia, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Sana ganito rin katibay ang ating pananalig, mga kapatid, na ang mga pagtitiis natin ngayon ng mga kapigatian ay magaan lamang po at sandali lamang kung ikukumpara sa kalwalhatiang siya sa atin pagdating ng tagtang panahon. Sapagkat ang kalwalhatian at kagalakan doon sa bayang banal ay walang katapusan, kundi magpakailan-kailan. Bakit po natin natitingan? Nasa sa atin ang kalwalhatiang ipinangako. Sino ba ang pinatutunayan ng Biblia na magiging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos? Sa ikalawang Tesalonica 1:4-5, ang mga nagtitiis ng mga kapigatian tulad ng mga kapatid noong unang siglo sa lokal ng Tesalonica. Ano patotoo ni Apostol Pablo tungkol sa kanila? Ang sabi ni Apostol Pablo, ano pat kami sa aming sarili ay nagkakapuri sa inyo sa mga iglesia. Dahil sa inyong pagtiis at pananampalataya sa lahat ng mga pag-uusig sa inyo at sa mga kapigatiang inyong tinitiis. Isang tandang hayag ng matuwid na paghukom ng Diyos upang kayo'y ariing karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Kaya huwag tayong malungkot. Lalo huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ang mga nararanasan nating mga pag-uusig at kapigatian dahil sa paninindigan po natin sa tunay na pananampalataya ay matibay na katunayang kasama tayo na magiging mapalad na magmamana ng buhay na walang hanggan sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ng iba, tagal na nating nagtitiis ng mga kalupayan dahil sa mga pag-uusig, sa mga pagsubok. Hanggang kailan kaya tayo makapagtitiis? Matatapos pa po ba ang lahat ng ito? Opo. Ang pangako ng Diyos ay tiyak na matutupad. Mga kapatid, ang Diyos ay hindi marunong magtalusira ng kanyang pangako.
kailan wawakasan ng Diyos ang lahat ng ating mga pagtitiis, ng mga pagsubok. Sa 1:7, ang sabi ng Biblia, at kayong mga pinigati ay bigyang kasama namin ng kapahingahan sa pagpapakahayag ng Panginoong Hesus mula sa langit. Saan po ang kapahingahan ng mga nagtitiis, mga kapigatian? Doon sa bayang banal, magpapahinga tayo sa lahat ng mga nararanasan natin sa daigdig. Ano katunayan? Ang sabi ng Biblia, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Higit po sa lahat, ano ang pinakamahalagang biyaya na tatamasahin natin pagdating natin sa bayang banal? Sabi po ng Biblia, tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. Kaya pala sinabi kanina ni Apostol Pablo, ang bahagya at panandaliang kapigatiang dinaranas namin ngayon ay magbubunga ng kagalakang walang hanggan at walang katulad. Tama ang pananalig ng mga unang Kristiyano. Bagaman totoong mabigat din ang ating mga tiisin sa kasalukuyan at mahaba-habang panahon na rin ang ating pagtitiis. Di po ba? Subalit nagiging magaan at sandali lamang ito kapag ikinumpara natin sa kalwalhatiang sa atin. Sapagkat ang kagalakan at kalwalhatian ay walang katulad at walang hanggan. Hindi na tayo magtitiis ng kalungkutan. Hindi na tayo mapipighati. Hindi na po tayo masasaktan. Hindi na tayo magkakasakit. Hindi na tayo aapihin. Wala ng pag-uusig. Wala ng pagluha. Wala ng hirap at gutom. Higit po sa lahat, wala ng kamatayan. Pagsilbing inspirasyon sana ito sa atin sa panahon ng mga kadalamatian. Kung sakaling dumating sa atin ng sandali na nangihina bilang tao, manalangin tayo sa Diyos. Lalo sa ganito nating pagsamba, lagi siyang nakahanda na makinig, naghihintay para tayo tulungan at pagpalain. Hindi na kayo mga kapatid, mayo kayo at tayo mananalangin. Manaming Diyos, maraming salamat po. Nakarating kami sa pagsamba. Salamat po sa leksyong aming tinanggap na muling nagbigay sa amin ng lakas at kaaliwan. Salamat po, Ama, sa ganitong mga sandali ng aming pagsamba. Nalilimutan namin ang mga hilahin, ang mga kapigatian. Pinapalitan mo ng kagalakan. Nasisiyahan kami sapagkat dito nakakapiling ka namin. Ang mga salita mo, ang mga pangako mo, Ama, nagbibigay sa amin ng inspirasyon para kami lalong magsikap at magpatuloy kahit ano pang aming masanggupan.
Alam namin, Ama, bibigat pa ang mga pagsubok habang papalapit ang araw ng kawakasan. Nakahanda kami sapagkat sumasampalataya kami. Hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang aming Diyos. Noong kami nagdanas ng maraming kapigatian at mga pagsubok sa mga nakalipas na panahon, ikaw rin, Ama, ang aming Diyos ngayon. Ano man ang aming nararanasan, ikaw ang aming magiging Diyos sa mga inaarap kong panahon ng mga pagsubok. Nananalig kaming hindi mo kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Huwag mo kaming bibitiwan, Ama, kung nagkukulang kami't nagkakasala. Huwag mo kaming papatulan, pagtagaan mo na po kami. Kabagan mong tulungan kaming matuto sa mga disiplina mo at mga parusa. Makita mo sa amin lagi ang pagbabago, ang panunumbalik sa iyo. Lagi kaming magsikap na sumunod sa iyong pag-aaral. Pag nakikita mo naman kami, Ama, na nagsisikap sa aming mga paglilingkod sa iyo, tuloy mo naman kaming alalayan at palakasin. Maawa ka sa iyong mga hinirang, lalo na po ang mga magulang na araw-araw nananalangin sa iyo. Isinusumpong ang aming mga kahirapan, ang aming mga pagdurusa. Inilalapit pati ang kapakanan ng mga anak. Dinggin mo sa langit ang panalangin ng mga magulang. Nakulungin mo po lahat kami, bawat pamilya. Magkasama-sama sa bayang banal na ipinangako mo sa amin. Panginoong Yesus, ipamagitan mo po kami sa Ama. Huwag mo kaming bibitiwan, Panginoon. Alalayan mo kami araw-araw. Malapit ka nang dumating, sumasampalataya kami. Malapit na ang aming kaligtasan. Malapit na kaming manahanan sa piling buhat ng Ama. Patuloy mo kaming pagtsagaan. Huwag kaming maiinip sa paghihintay ng katuparan ng iyong mga pangako. Buong tiyaga kaming magpatuloy sa aming pakikipagbuka. Maingatan namin ang pananampalataya. Maisulit namin sa iyong pagparito. Magmana kami ng buhay na walang hanggan. Ama, lubos ang aming pananalig. Narinig mo ang aming mga panalangin. At binasbasan mo muli ang iyong mga anak. Pinagpala ang aming mga abang kaluluwa. At patuloy mo ring alalahan ng mga anak mo, iuusig, inigipin, lalo na ang pamilya ng kapatid na Eranio Manalo. Ingatan mo silang lahat, saan man sila naroroon, magkakahiwa-hiwalay. Pero Ama, alam mo kung saan sila naroon. Maawa ka, ingatan mo silang lahat. Mga nasa bilangguan, tulungan mo. Dumating ang araw ng kanilang paglaya. Nagkakasakit, lalo na ang katin. Pagagalingin mo po. Higit sa lahat, kaming magkakapatid na naninindigan sa panig mo. Patuloy po kaming magkaisang lubos. Ano man ang mangyari sa mundong ito, ano man ang masagupa pa namin, mananatili po kami sa panig mo. Ikaw lamang ang aming paglilingkuran. Ikaw ang bibigyan namin ng kasiyahan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus